Napasubo tayo sa pagbili sa bahay na to Kaya walang tumatagal na tumira dito, di ba? Kung ganun palang nangyayari, bakit paulit-ulit yung pinagbibili ang bahay na yun? Iniwalayan ko siya nang malaman ko ang kanyang pagkatao. Kwentong Takip Silim. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Ako po si Sir Wilmore Plopino. Mga kakwentong takip silim, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating mga kwentong nakakatakot, nakakaintriga at nakakataba ng inyong mga puso. Abangan ang mga susunod nating kwento na siguradong magpapatayo sa inyong lahat ng balahibo sa takot. Huwag kalilimutang i-share ang kwentong takip silim sa inyong mga kaibigan at kamag-anak. Happy listening! Magandang araw po sa lahat. Itago mo na lamang ako sa pangalang Alberto. Taga dito sa Capiz. Hindi ko na lang po babanggitin ang mismong baryo namin para na rin po sa pagkakakilanlan ng mga nasasangkot sa aking kwento. Ang bawat mag-asawa na gustong bumuo ng pamilya ay nangangarap na magkaroon ng sariling bahay at lupa. Magkaroon ng mga anak na magiging inspirasyon ng mag-asawa. Subalit paano kung ang mismong bahay na inyong pinapangarap ang magiging dahilan ng pagkawasak ng inyong mga pangarap? Ganyan po ang naging karanasan namin nang mabili namin ang aming bahay. Maaga pa lang ay gising na kami ni Emily. Pareho na kami nakabihis para pumasok sa trabaho. Pareho kaming pumapasok sa isang pabrika. Habang kumakain kami ng almusal, ay napansin ko ang kakaibang tamlay ni Emily. Panay ang buntong hininga at tumitingin sa malayo. Tapos iinom ng kape. Halos di na nagagalaw ang pagkain. Kaya hindi ko na natiis ang aking sarili para usisain siya. May problema ka ba? Kanina ka pa tahimik dyan at panay ang buntong hininga. Naisip ko lang kasi itong buhay natin dito. Ang hirap. Ano kaya kung umuwi na lang tayo sa probinsya? Baka mas mapapaganda ang buhay natin dun. Yun ba talagang gusto mo? Umuwi na lang tayo sa Capiz? Oo, kasi ang hirap dito sa Manila. Ang tataas na ng bilihin tapos ang baba ng sahod ng mga empleyado na kagaya natin. O sige, kung yun ang gusto mo. Pero saan mo gusto? Sa amin, makikita tayo sa inyo. Humanap tayo ng kahit na maliit na lang na bahay na matitirhan doon. Kahit bahay kubo lang. Basta wag lang mangupahan na gaya ng ganito. Tsaka meron naman tayong makukuha sa pabrika kapag nag-resign tayo, 'di ba? O sige, pag-isipan muna natin mabuti yan bago tayo magdesisyon. Kasi kapag umuwi tayo, unang-una, wala tayong trabaho doon. Wala din tayong bahay. Pwede naman siguro tayong humanap ng bahay na mabibili doon. Kahit maliit lang, basta may matirhan tayo. O sige, tignan natin. Makalipas nga ang ilang araw ay nagdesisyon na nga ako na sundin ang gusto ng aking asawa na si Emily. Nag-resign kami sa aming mga trabaho at nang makakuha kami ng back pay mula sa company ay nagbiyahe kami pauwi ng Capiz. Doon kami sa mga magulang ni Emily tumuloy. Totoo ba, Emily, anak? Dito na kayo titira? Abay, wala na ba kayong trabaho sa Manila? Opo, inay. Dito na po kami titira ni Alberto. Mahirap na rin kasi sa Manila, lalo na kapag hindi naman regular sa trabaho. Meron po kayang mabibiling bahay dito kahit maliit lang para sa pagsisimula namin ni Emily. Abay, dito sa atin ay wala. Pero doon sa kabilang baryo, may nabalitaan akong binibenta, mura lang daw. Kilala niyo po ba yung may-ari, Nay? Abay, si Densyo. Siyang may kakilala sa may-ari. Siyang nakakaalam ng bahay na yon. Hayaan niyo, mamaya pupuntahan ko si Densyo. Tatanungin ko kung wala pang nakakabili ng bahay na binibenta niya. Sige nga po, inay, para kung kaya ng budget kami na lang ang bibili ng bahay na yun. Oo nga po
Saka ano po bang pwedeng pagkakitaan dito? Karamihan sa mga taga rito nagtatanim ng palay at gulay sa mga lupang sakahan. Yung wala namang mga sariling lupa, sila yung inuupahan para magtanim ng palay at gulay ng mga may-ari ng lupa. Sanay naman po ako sa trabahong bukid kasi dito rin naman po ako lumaki sa Capiz at nakipagsapalaran lang po sa Maynila. O siya, kumain na muna kayo at nang makapagpahinga kayo, mahaba din ang naging biyahe nyo. Ako naman pupuntahan ko si Densyo. Sumang-ayon naman kami kay Inay. Kumain kami ni Emily at nagpahinga. Si Inay Nita naman ay umalis upang kausapin si Mang Densyo. At makalipas nga ang halos 1 oras, ay nagbalik si Inay na kasama si Mang Densyo. May dalang tricycle si Mang Densyo, kaya naman kaagad ko siyang hinarap para malaman kung kakayanin naming mabili ang bahay na sinasabi niya. Sumakay kami ni Emily sa tricycle ni Mang Densyo at nagtungo kami sa kabilang baryo. Tumigil kami sa tapat ng isang bahay na hindi naman gaanong kalakihan pero konkreto na yon. Yan ang bahay na binibenta ko. Sakto lang sa mga mag-asawa na nagsisimula pa lang. Matanong ko lang po, Mang Densyo. Kayo po bang may-ari ng bahay na yan? Aba oo, bahay namin ang dati kong asawa. Naghiwalay na kami at wala nang titira dyan kaya binibenta ko na lang. Pwede po ba tignan po namin yung loob ng bahay? Oo nga, Mang Densyo, para makita namin ang loob ng bahay. Pwede naman, halika kayo. Nang lumapit kami sa bahay at alisin ni Mang Densyo ang kadena at padlock sa pintuan, ay nakarinig kami ng mga kaluskos sa loob ng bahay. Kaya naman nagkatinginan kaming mag-asawa. Nakita ko ang reaksyon ni Mang Densyo na parang nagulat din siya nang marinig ang mga kaluskos sa loob ng bahay. Nang buksan na niya ng tuluyan ng pintuan, ay nakita namin ang isang pusang itim na tumakbo palabas ng bahay. Ay nako, pusa lang pala. Akala ko kung may ano na. Oo nga po Nakakagulat talaga yung pusang yun. Ganun talaga kapag walang tao sa bahay. Pinamamahayan ng pusa. Oh, maluwag naman sa loob nitong bahay, di ba? Ayun ang isang kwarto. Sa banda ron ang kusina at banyo. Magkano niyo po yan binibenta? 80,000. Nako, taas naman po pala ng presyo niyo, Mang Densyo. Hindi po namin kakayanin yung ganyan. Ganun ba? Sayang naman kung ganon. Mura na yan sa ganong halaga. Hanggang 50,000 lang po yung kaya namin, Mang Densyo. Hindi po namin kakayanin yung presyo nyo kaya maghahanap na lang po siguro kami ng iba. Ganun ba? Kung hindi nyo kaya ng full payment, pwede naman na kapag nakaipon na lang kayo yung kulang. Talaga po? Paig po kayo sa ganong proseso? Kaya lang mga ilang buwan pa po bago namin maibigay yung kakulangan kasi magnenegosyo po muna ako. Oo, pwede naman ang ganon. Basta maayos naman ang usapan natin. Basta kapag makaluwag ka, ibibigay mo na yung balance, ha? Nako, salamat po, Mang Densyo. Magkakaroon kami ng bahay ni Emily. Ito po talaga yung pangarap namin, kahit maliit lang. Nakita ko ang katuwaan sa mukha ni Emily nang tumingin siya sa akin. Kaya naman noon din ay nakipagkasundo kami kay Mang Densyo na ibibigay ang 50,000 ngayon at ang kulang ay kapag nagkaroon na kami ng pera. Nanghingi kami ng 6 na buwan na palugit para mapag-ipunan ang kulang namin sa bahay. May kinuhang bond paper at ballpen sa kanyang tricycle si Mang Densyo. Gumawa kami ng kasulatan tungkol sa kasunduan sa bahay na kapwa namin pinirmahan. Kaya naman, nang sumunod na araw, ay lumipat na kami ni Emily. Konting ayos lang at okay na itong bahay para sa atin. Makakapagsimula na tayo dito. Oo, mas maigi ng ganito kaysa makitira tayo, diba? Konting repair lang, ayos ng bahay na to. Oo naman. Maganda talaga yung may sarili. Mukhang okay naman sa lugar na to, di ba?
Mukhang mababait naman yung mga kapitbahay natin. Oo nga. Kanina nakita ko lahat nakatingin sa atin habang naghahakot tayo eh. Ganun talaga yung mga tao kapag merong nakikitang bago sa lugar nila. Natural, hindi pa nila tayo kilala kaya makikisyoso ang mga yan. Napatawa na lang ako sa sinabi sa akin ng aking asawang si Emily. Ipinagpatuloy namin ang pag-aayos ng konting kasiraan sa bahay. Hindi namin ramdam ang pagod sa maghapon. Masaya kami na kahit maliit na bahay lang ay nagkaroon kami kaysa mangupahan o kaya naman makikitira sa aming mga magulang. Mabilis na natapos ang maghapon. Natapos din ang mga gawain namin sa bahay. Kaya naman matapos kaming kumain ng hapunan ay nahiga na kami para magpahinga. 10:00 na ng gabi nang makarinig kami ng malakas na kalabog sa aming bubungan. Ano ba yung bumagsak sa bubungan natin? Ang lakas na lagabog ah. Huwag mo nang pansinin yun. Baka pusa lang yun. O kaya naman, bunga ng nyug na nahulog sa puno. Natulog ka na. Oo nga pala. Merong 2 matataas na puno ng nyog dyan sa tabi nitong bahay. Maraming bungang natutuyo na kaya nahuhulog na yung iba. Oo, napansin ko din yun eh. Kaya huwag ka na magtaka kung minsan kumakalabog ang bubungan natin. Oo nga eh. Minsan kasi humahangin ng malakas kaya ganun. Kaya sige na, matulog na tayo. Sumang-ayon naman sa sinabi ko si Emily. Dahil sa pagod, ay kaagad kaming nakatulog. Hindi na namin pinansin kung ano man ang nangyayari sa paligid. Malalim na ang gabi nang makaramdam ako ng sakit ng puson. Kaya naman dumilat ako. Naggulat ako nang makita ko na merong malaking aso na kulay itim sa loob ng aming kwarto ni Emily. Kaya naman kaagad akong bumangon. Dinampot ko ang mahabang itak na malapit lang sa akin. Nang makita naman yon ng asong itim, ay mabilis na tumakbo palabas ng aming kwarto. Narinig ko na merong pang kumalabog sa kusina, kaya dahan-dahan akong nagpunta sa kusina para tugisin ang asong itim. Pero nang makarating ako sa kusina, ay wala na akong nakitang aso. Mahal, bakit may pang itak? Ano bang nangyari sa'yo? Iihi sana ako eh. Paggising ko, nakita ko na merong malaking aso sa kwarto natin. Kala ko kakagatin tayo kaya dinampot ko yung itak at tinabol siya dito. Narinig ko kasi na nagkalabugan pa dito. Nasa na yung aso? Nakalabas na ba ng bahay? Baka nasa loob pa ng bahay natin, delikado yun, baka makagat tayo. Hindi ko nga alam kung paano nakapasok yun eh. Hindi ko alam kung saan dumaan. Baka naman nasa banyo. Sa tingin ko, mahina na ang dingding ng plywood nun. Baka dun dumaan. Check mo. Nang tingnan ko nga ang dingding ng banyo, ay medyo nakaangat na ngayon. Naalis na ang pagkakapako nyon, kaya naisip ko na baka nga doon dumaan ang aso palabas ng bahay. Kaya namang kinabukasan ay kaagad akong nagpunta sa likuran ng aming bahay at inayos ko ang dingding sa tapat ng aming banyo. May mga puno ng kawayan doon na naputol na. Biniyak ko ng itak ang mga yon at pinagdikit-dikit para gawing suporta sa dingding. Matibay na ba yan? Baka makadaan na naman dyan ng mga pusa o aso na gustong makitulog sa atin ha. Aba oo naman no. Kawayan na yung mga pinako ko dyan. Hindi na yun basta mababaklas kaya hindi na makakapasok ulit yung aso na yun. Kahapon pusa, kagabi aso. Ano naman kayang susunod? Baka kalabaw. O baka kaya? Sabi kasi ni Mang Densyo, matagal nang wala nakatira sa bahay na to. Kaya siguro pinamugaran na ng mga hayop. Kaya kahit may tao na, bumabalik pa rin sila dito kasi nasanay na. Sa susunod, hahampasin ko na ng kawayan ng mga yan para madala at di na bumalik. Ikuha mo ako ng siit ng kawayan. Sige mamaya pagkatapos ko dito. Nang matapos ko ngang i-repair ang dingding sa likuran ng bahay, ay lumapit ako sa mga puno ng kawayan na naroroon. Pumutol ako ng siit nyon
o yung sanga ng kawayan na halos isang lipa at kalahati ang haba para kapag ginamit pang hampas ay siguradong aabutin kahit malayo pa. Nung ko naman napansin ang mag-asawang kapitbahay namin na kanina pa pala ako pinanonood, kaya naman lumapit ako sa kanila. Magandang araw po. Kami po yung bagong lipat dito. Pero hindi pa ako nakakapagsalita ay tumalikod na ang mag-asawa na parabang naiilang sila na kausapin ako. Nakita ko na pumasok sila sa loob ng kanilang bahay at isinara yon. Napakamot na lang ako ng ulo. Kaya muli kong ipinagpatuloy ang ginagawa ko sa aming bahay. Minsan ay napapasulyap ako sa mga bahay na nasa aming paligid. Nakikita ko na nakasilip sila sa mga bintana at nakatingin sa akin. Kapag tinitingnan ko naman sila, ay parang mga natatakot na nagtatago. Isang bagay na hindi ko maintindihan. Kanina ka pa nakatingin sa kalapit bahay natin ah. May problema ba? Eto mga kalapit-bahay natin, hindi ko maintindihan eh. Nakatingin sa akin, nakasilip sa mga bintana nila kaso kapag lalapitan ko, nag-aalisa naman. Para bang may sakit ako nakakahawa. Ay, pabayaan mo na sila. Ikaw din ang nagsabi na ganun talaga ang mga tao lalo na bago lang tayo sa paningin nila. Hindi magtatagal, makikilala din natin ang mga yan. Oo nga eh. Bago lang kasi tayo dito kaya siguro naiilang pa sila sa atin. Tayo na sa loob. Makaluto na ako ng almusal. O siya, sige, kumain na tayo. Nagugutom na ako eh. Pumasok na kami sa loob ng bahay para mag-almusal. Noon naman dumating si Mang Dencio. Pagpasok ni Mang Dencio sa loob ng bahay ay nakita ko na umikot ang paningin niya na parabang pinagmamasdan niya ang bawat sulok ng bahay. Kaya naman hindi ko napigilan ang sarili ko na nagtanong. Oh, Mang Dencio, napasyal kayo? Oo. Kasi kakamustahin ko lang kayo dito. Ayos lang ba kayo? Ayos naman po. Yun nga lang po kagabi naistorbo yung pagtulog namin ng isang malaking asong itim. Asong itim? Nakapasok dito ang asong itim? Oo, Mang Dencio eh. Sa loob mismo ng kwarto. Pero tumakbo siya na mabilis nang damputin ko yung itak. Hinabol ko pero nakalabas ng bahay. Dumaan sa banyo. Kaya nirepair ko na. Ganun ba? Sa susunod, ayusin mo na lang mabuti ang pintuan at bintana ha. Baka kasi naalis ang lock kaya nakapasok ang aso. Oo, Mang Denso. Nasanay na siguro yung mga hayop na gawing tambayan tong bahay kasi walang tao. Kaya kahit ngayon na meron nang nakatira dito, pabalik-balik pa din sila. Pero sabi ko nga sa simula lang yan. Kapag nagtagal na, hindi na babalik yung mga yan. Kasi alam nila na meron nang nagmamayari ng dati nilang teritoryo. Sa bagay, totoo yan. Pumasya lang naman ako para alamin kung ayos kayo. Kasi nung nakaraan na merong nangupahan dito, 2 araw at gabi lang ayaw na daw nila. Aalis na sila kasi natatakot sila. Natatakot po saan, Mang Dencio? Hindi ko alam kung anong kinatatakutan nila. Basta sabi nila, malalaking aso daw yung nakita nila at galit na galit sa kanila. Baka nga po yung aso na nakita namin kagabi. Sumang-ayon naman si Mang Dencio matapos ay umalis na ito sakay ng kanyang tricycle. Nang makaalis na si Mang Dencio, ay papasok na sana ako sa loob ng aming bahay nang mapansin ko ang isang batang lalaki na sa tadya ko ay nasa edad 8 taon. Nakatingin siya ng masama sa akin. Nang lapitan ko naman, ay bigla siyang tumakbo. Nasabi ko na lang sa aking sarili na napaka-weird ng mga kapitbahay namin. Matapos kaming mag-almusal ay umalis na kami ni Emily para magpunta sa talipapa at bumili ng mailuluto sa maghapon. Dahil walang sasakyan, ay naglakad kami kung saan ay nakita namin na bawat bahay na madadaanan namin, lahat ng taong naroon ay nakatingin sa amin. Hanggang
sa makarating kami sa talipapa at bumili ng isda. Sabi sa akin nung tindera ng isda, kayo palang nakabili ng bahay na binibenta ni Mang Densyo. O tapos, ano sinabi niya? Napakarami na raw ang tumira sa bahay na yan. Walang tumagal kahit 1 linggo lang. Kaya sabi niya, baka hindi rin daw tayo tumagal. Sayang lang daw ang perang pinambili natin sa bahay. Bakit naman daw? Masyado naman siya makapagkwento. Ganun ba talaga yung bahay na yun? Sari-sari na daw ang kwento sa bahay na yan. Sabi nung tindera ng isda, meron daw multo. May lumalabas daw na halimaw at yung huling tumira na buntis, inaswang daw. Nakakatakot naman yung kwento ng babaeng yun. Pero, totoo naman kaya yun. Sabi ko nga wag naman akong takutin. Sagot ba naman sa akin hindi kita tinatakot. Yun ang kwento ng mga tumira dyan kaya walang magawa si Mang Densyo kundi ibenta sa mababang halaga. Tapos yung pinagbentahan, binabalik niya dun sa nakaraang tumira dyan. Hindi yan nabanggit ng Mang Densyo sa atin Pero totoo naman kaya yung sinasabi ng tindera ng isda. May nakita ba daw siyang aswang? Sabi niya, puro kwento lang daw. Pero wala pa naman daw siyang nakita kaya hindi niya alam kung totoo ang mga kwento. Basta yun ang sinabi niya tapos umalis na ako. Binaliwala lang namin ang kwentong yon dahil gaya din ang sinabi ng babae na wala siyang sapat na basehan kung totoo nga ang aswang kasi wala pa naman siyang nakikita. Pero ng mga sumunod na gabi, naramdaman namin ang malakas na ihip ng hangin dahil ang mga dahon ng nyog ay humahampas sa aming bubungan na lumilikha ng ingay sa yero. Dinagdagal ay narinig namin na parang may lumalakad sa bubungan. Mabibigat ang mga hakbang yon dahil nakikita ko na nayuyupi ang yero sa bawat paghakbang yon. Kaya naman, napatayo na ako at tiningnan ang bubungan. Tapos ay dinampot ko ang walis tingting. Hinampas ko yun ang bubungan. Kasunod yun ay narinig namin na parang may tumalon mula sa bubungan. Wala na siya sa bubungan. Sa palagay ko pusa lang yun. Oo nga Parang nagulat nang hampasin mo ng walis tingting ng bubungan. Baka tumalon na tumalis. Baka yung malaking pusa na nakita natin kanina. Gusto na naman pumasok dito kaso nalagyan na natin ng takip yung mga butas sa dingding Babalik na sana ako sa higaan nang marinig naman namin na parang may kumakamot sa dingding sa paligid ng bahay. Kaya naman muli kong pinakiramdaman ang paligid. Sa pagkakataong ito ay magkahalong pagkainis at pagtataka na ang aking nararamdaman. Kaya naman sumilip ako sa siwang ng bintana na yari sa kahoy, kung saan nakita ko sa tapat mismo ng bintana nakatayo ang isang babaeng mahaba ang buhok. Natatakpan yon ang kanyang mukha. Nakatayo lang siya at nakatingin sa aming bahay. Mahal, may babaeng mahaba yung buhok. Nakatayo sa labas ng bahay natin. Sa mismong tapat ng bintana. Babae? Sinong babae? Hindi ko kilala kung sinong babae yun Silipin mo sa siwang ng bintana, makikita mo. Hindi kumibo si Emily. Sumilip lang siya sa siwang ng bintana pero wala naman siyang nakita sa labas. Wala na kasi doon ang babaeng nakita ko kanina. Kaya nang sabihin ni Emily na wala naman siyang nakita, ay muli nga ako sumilip sa siwang ng bintana at totoo nga ang sinabi niya. Hindi ko na nakita ang babae doon. Kanina talaga nandun yung babae. Kitang-kita ng dalawang mata ko, hindi ako nagbibiro. Baka naman kasi namalikmata ka lang. Halaman yung natatanaw ko dun Wala naman yung babae na sinasabi mo. Totoo yung nakita ko. Babae talaga yun na mahaba ang buhok. Hindi nga lang makilala. Kasi natatakpan nga na mahabang buhok yung mukha niya. Wala ngang babae. Namamalikmata ka lang. Binuksan ni Emily ang bintana para ipakita sa akin na wala nga ang sinasabi kong babae. Tama nga siya. Wala ngang babae sa labas ng bahay sa tapat ng aming bintana. Kaya naisip ko
na baka namamalikmata lang ako. Pero nang isasara na uli ni Emily ang bintana ay muling lumabas doon ang babaeng mahaba ang buhok. Pero sa pagkakataong ito ay nakalantad na ang kanyang mukha na sobrang itim habang ang mga kilay ay mahaba. Meron ding mapupulang mga mata. Mahaba at matutulis ang mga ngipin gaya ng isang aso. Kaya naman ang makita yun ni Emily ay napasigaw at napaatras palayo sa bintana. Nagulat din ako at natakot pero nagawa ko pa rin hatakin ang bintana para isara yun. Naku po! Sino babaeng yan? Nakakatakot siya! Sabi ko na nga sa'yo eh, merong babae. Ayaw mo lang maniwala sa akin. Pinuksan mo pa yung bintana. Eh kasi naman wala akong nakita kanina eh. Parang baliw yata ang babaeng yun. Nakakatakot siya. Di nagtagal ay narinig ulit namin na kinakamot ng babae ang dingding ng aming bahay. Kaya naman nang makita ko na natatakot si Emily ay kinuha ko ang mahabang itak. Lumapit ako sa parte ng dingding na kinakamot ng babae. Huwag mo kaming takutin. Hindi ako natatakot sa'yo. Lumayas ka dyan. Kung hindi, tatagpasin ko leg mo. Pagkasabi ko ng ganon, ay parang lalong nagalit ang babae. Mas tumiin ang ginagawa niyang pagkamot sa dingding ng bahay. Tapos ay muli siyang bumalik sa tapat ng bintana. Pinipilit niyang buksan yon, kaya naman lalo akong nainis. Kinuha ko ang flashlight at saka lumabas ng bahay. Nang makita ko ang babaeng mahabang buhok, ay itinaas ko ang hawak kong itak. Pero umangil siya na parang aso at galit na galit akmang susugurin ako. Kaya tinaga ko siya, pero nakailap at mabilis na tumakbo palayo. Sa inis ko ay hinabol ko siya, pero natigilan ako nang gamit ang flashlight ay nakita kong nagpalipat-lipat siya sa mga puno ng nyog hanggang sa tuluyang maglaho. Nasaan na yung babae? Umalis na. Natakot sa hawak kong itak. Mabuti naman at umalis na siya. Baliw yata ang babaeng yun. Hindi ko alam kung baliw nga siya o isang aswang eh. Aswang bang sinabi mo? Oo, aswang yon. Hindi yun magagawa ng isang ordinaryong tao, lalo pa't babae. Nakita ko kung gaano siya kabilis sumakit sa puno ng nyog at magpalipat-lipat sa mga dahon ng nyog na parang unggoy. Ang gaan ng katawan niya. Naku po! May aswang pala dito. Tama nga ang kwento ng tindera ng isda. Oo, aswang talaga yun. Naalala ko nung bata pa ako. May nakita na rin akong ganyan. Matandang babae naman. Baka kaya tayong punteriya ng aswang na yun. Kasi nga baguhan tayo sa lugar na to. Hindi natin alam yung kalakaran dito. Kaya akala niya makakaisa siya. Hindi niya alam na dito rin tayo lumaki sa Capiz. Hindi na kaya siya babalik? Naku po. Nakakatakot naman pala na dito sa lugar na to. Pero palang aswang dito. Hindi ko alam pero dapat tayo maging handa. Alam ko naman yung mga pangontra sa aswang. Ngayong alam ko na totoo nga sila. Kaagad kaming pumasok sa loob ng bahay. Isinarang mabuti ang pintuan at ang bintana ng aming bahay. Sa totoo lang, ay hindi na kami nakatulog ng gabing yon sa pag-aalala na baka muling bumalik ang aswang at pasukin kami. Dahil pagsapit ng 12:00 ng gabi, ay narinig namin ang balakas na alulong ng mga aso. Kasunod ang paghuni ng ibong wakwak na ayon sa mga narinig ko nung bata pa ako. Kapag ganon, ay tiyak na nasa paligid lang ang aswang. Nasa paligid na naman bang aswang? Hindi ko alam pero yung huni ng ibong wakwak paulit-ulit. Sa mga kwento ng matatanda na naririnig ko, ang ibong yan alaga daw ng aswang at palaging nauuna sa lugar kung saan naroon yung bibiktimahin. Sa tunog ng huni ng ibon, parang nasa malapit lang siya. Baka nakadapo sa niyog. Oo, yun din yung iniisip ko eh. Kaya kunin mo yung siit ng kawayan. Para yung buntot pagi. Iampas mo lang yan sa hangin. Tutunog yan ng matinis. Takot sa siit ng kawayan yung mga aswang.
Kaagad naman sumunod sa akin si Emily. Kinuha niya ang siit ng kawayan. Inilagay sa kanyang tabi bago nahiga. Ako naman ay umupo sa kabilang bahagi ng papag na naroon habang katabi ko naman ang itak. Nang mapansin ko si Emily, ay parang nanginginig ang katawan niya sa takot, kaya naman hinawakan ko ang kanyang kamay. Huwag kang matakot, mahal ko. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Natatakot ako. Baka purusahan tayong pasukin ng aswang. Makakaya niyang masira ang mga dingding na plywood lang. Alam ko yun. Kaya nga nakahanda naman ako eh. Hindi kita pababayaan. Hindi ako papayag na masaktan ka ng aswang. Totoo pala yung sinasabi ng tindera. May aswang dito kaya pala walang tumatagal na tumira dito. Alam ng lahat ng taga rito ang tungkol sa aswang na yon. At alam na rin nila kung anong gagawin nila. Ang mga bagong lipat na gaya natin yung tinatarget. Di nga nagtagal, ay nagulat kami nang makarinig kami ng malakas na alulong ng aso. Tapos ay muling humuli ang ibong wakwak. Pero sa pagkakataong ito ay mas malalakas ang paghuli niyon. Di pa natatagalan ay may narinig na akong mga yabag sa bubungan at mabibigat ang mga yabag na yon dahil umiingit ang bahagi ng yerong tinatapakan yon. Kaya naman lumabas ako ng bahay. Gamit ang flashlight ay nakita ko ang malaking aso sa bubungan. Yun naman din ang pagkakataon na lumabas ng kanilang bahay ang aming mga kapitbahay. Nakita nga ng lahat ang pagtalo ng malaking aso mula sa bubungan ng bahay. Ayun ang aswang! Isang malaking aso! Tumatakas na siya! Habulin natin! Sumang-ayon naman ang mga kalalakihan naroon. Hinabol nila ang malaking asong itim, pero mabilis na nakatakas ang asong itim at naglaho sa kadiliman. Nakipagkwentuhan saglit kay Emily ang mga kababaihang naroon. Hindi na pala bago sa kanila ang pamimirwisyo ng aswang sa lugar nila kapag mayroong tumitira sa bahay na nabili namin. Kaya nang makapasok na kami ni Emily sa loob ng bahay. Alam ko na ngayon kung bakit gano'n na lang ang tingin nila sa atin nang malaman nila na tayong nakabili ng bahay na to. Dahil alam nila na magiging magulo na naman dito. Muli na namang sasalakay ang mga aswang. Ano naman ang kinalaman ng pagtira natin sa pagsalaki ng mga aswang? Napapansin daw kasi nila na kapag walang nakatira dito, tahimik naman ang buong baryo. Pero kapag merong tumira, muling bumabalik ang mga aswang at naghahasik ng lagim. Pero ang sabi naman ng tindera ng isda, ang mga nakatira dito ang nakakaranas ng mga ganong kababalaghan. Tayo ang target ng aswang, kaya walang tumatagal na tumira dito, di ba? Oo, yun ang kwento niya. Ay, parang napasubo tayo sa pagbili sa bahay na to. Bukas kausapin natin si Mang Densyo. Pero mas makakabuti kung lumapit din tayo sa albularyo at magpaturo ng gagawin natin. Napabuntong hininga na lang si Emily. Maya-maya lang ay nakarinig na kami ng tilaok ng manok. Hudyat na mag-uumaga na kaya nahiga na kami ni Emily. At kaagad na nakatulog. Mataas na ang araw nang kami ay magising dahil sa puyat ng nakaraang gabi. Matapos na mag-almusal ay umalis kami ni Emily. At nagtungo kami sa isang kilalang albularyo. At nalaman namin na ang isa sa dahilan kaya pabalik-balik sa amin ang aswang ay dahil sa 3 buwan ng buntis si Emily. Totoo ba ang sinabi ng albularyo, Emily? Buntis ka? Oo, magiging tatay ka na. Gusto sana kitang sorpresahin kaso naunahan na ako ng albularyo. Wow, tatay na ako. Masayang-masaya ako. Niyakap ko ng magpit si Emily at matapos ay masaya na kaming naglakad pa uwi. Yun naman ang pagkakataon na nakasalubong namin si Mang Densyo. Nagulat si Mang Densyo nang makita kami. Mang Densyo, alam ko na alam nyo kung ano yung kababalaghang nangyayari sa bahay na ibinenta nyo ng maraming beses. Ay, sabi ko na nga ba't ngayong umaga,
tiyak na mag-uusisa na kayo sa akin eh. Kasi ginulo na naman kayo ng aswang kagabi. Oo nga, Mang Denso. Talagang aswang ang nakita namin kagabi at hindi lang kami ang ginugulo niya, pati yung mga kapitbahay. Kaya pala, parang galit sila sa amin dahil sa tuwing may titira sa bahay na yon, palaging bumabalik ang aswang at naghahasik ng lagim. Eh bakit po ganun yung nangyayari, Mang Densyo? Sabihin niyo na po sa amin yung dahilan para alam namin yung gagawin. Oh, sige. Total, may mga naririnig na kayong kwento tungkol sa bahay na yon. Sige, sasabihin ko na. Ang bahay na yon ay bahay namin ni Adela, dati kong asawa. Hiniwalayan ko siya nang malaman ko ang kanyang pagkatao. Nang malaman ng mga tao ang pagiging aswang niya, tinugis siya, pati ang anak niyang lalaki na naman ang pagiging aswang nila ng una niyang asawa. Kung ganun, ang babaeng aswang na nakita ko, yung dating asawa niyo na si Adela, at yung bata, yung anak niya din. Oo, sila nga yun. Buhay pa sila at nagtatago lang sa kung saan. Ayaw nilang may tumira sa bahay niya, kaya lahat ng makabili nun, tinatakot niya at minsan sinasaktan pa. Kahit ako nga, ilang beses na nilang tinangkang saktan. Eh, kung ganun palang nangyayari, bakit paulit-ulit yung pinagbibili ang bahay na yun? Para hindi na sila makabalik pa, para sana tuluyan na silang lumayo. Kasi mga kampos sila ng kadiliman. O kaya naman ay tuluyang matunton kung saan sila nagtatago para makaganti sa kanila. Kaso ang hirap hanapin ang kuta nila. Pero hindi nga sila lumayo, Mang Densyo. Katunayan, gumagala sila tuwing gabi dito sa ating baryo. Hindi sila ordinaryong nilalang. At kaya pala sila nanggugulo sa amin kasi gusto nila kaming paalisin sa bahay na yon. Kaya nga alam kong nasa paligid lang sila. Hindi magtatagal, mauhuli din silang mag-ina. At isa pa, kaya ka siguro binabalik-balikan dahil buntis ka, Emily. Paano niyo po nalaman yung pagbubuntis ng asawa ko? Naku, ikaw naman. Halata naman kasi, malaki na ang puso ni Emily. Kung ganun, ginagawa niyo palang pain ang mga nakakabili ng bahay na yun. Alam mo, Mang Denso, kung maaga naming nalaman ang tungkol dyan, hindi namin bibili ng bahay na yun, Mang Denso, kasi nakakatakot silang kalaban Ibig sabihin, kami ang magiging daan para makaganti kayo sa kanila. Alam niyo na kapag may bumili ng bahay na yon at may tumira, babalik-balikan ni Adela para paalisin. Mang Densyo, ang sama ninyo. Kaya pala kahit kulang yung pera namin, tinanggap nyo. Yung pala ang talagang plano mo. Pasensya na kayo. Kung pati kayo nadadamay sa personal kong problema, yun lang kasi ang naisip ko para mahuli at makaganti sa kanilang mag-ina. Aalis na kami ng bahay na yun, Mang Denso. Ibalik niyo na lang ang perang binayad namin. Natatakot na ako. Para na ako mababaliw sa takot tuwing gabi Kung babawiin ninyo ang perang ibinigay nyo sa akin, wala na yon. Kasi binalik ko yung pera sa naunang bumili sa inyo at nag-back out din. Paano po ngayon yung usapan natin? Kung hindi na talaga kayo babalik doon sa bahay at babawiin ang binigay ninyo, ibibigay ko naman. Yun nga lang, hintayin ninyo na mayroong bagong bayar ng bahay. Yung ibabayad niya, yon ang ibabayad ko sa inyo. Napabuntong hininga na lang ako. Napatingin na lang ako kay Emily. Tapos ay muli kong tiningnan si Mang Densyo. Parang gusto kong magalit sa kanya. Dahil ginagawa niyang pain ang mga taong nakabili sa bahay ng aswang na si Adela para mahuli yon. Pero hindi ko rin naman siya masisisi. Dahil siguro ay yun lang ang naisip niyang paraan upang maiganti ang kapatid niyang naging biktima ni Adela. Hindi naman ako tumitigil sa paghahanap sa kanila, Alberto. Meron ako mga kasama sa gabi sa pagroronda. Sige pa, Mang Densyo. Kung talagang gusto niyo silang mahuli, gabi-gabi kayo magronda dun sa amin. Dahil ilang gabi na silang nagpapakita ron. Tinitirahan namin yung bahay na yun. Pero ihanap niyo pa din ang buyer. Kapag may bibili na, saka kami aalis. Basta maibalik niyo sa amin yung pera. O sige, Alberto. Ganun na lang ang gagawin natin. May isa pa po akong tanong, Mang Densyo. Kasi titira pa kami sa bahay na yun habang wala pa nakakabili, di ba? Gusto ko malaman kung anong pwedeng gamiting panlaban sa aswang.
sibat na buho, itak na pilak, o kahit matulis na bagay na yari sa pilak. Isa pa ang buntot page. Takot din sila sa asin at amoy ng bawang. Sige po. Hahanap ako ng mga bagay na yan para habang nakatira kami doon ni Emily, meron kami magagamit pangontra sa kanila. Sana hindi po magtagal at makakita kayo ng bibili ng bahay na yon para maalis na din kami doon. Oo, Emily. Ihahanap ko na ng buyer yon. Matapos na malaman namin ang lahat tungkol sa bahay na yon, ay nagtuloy kami ni Emily sa palengke. Bumili kami ng 2 kilong asin at pati mga bawang. Bumili na din kami ng ilang pangkailangan namin sa bahay. Matapos ay umuwi na kami. Nang makarating kami sa aming bahay at inaalis ko na ang padlak at kadena ng pintuan, ay nakarinig kami ng mga kaluskos at kalabog sa loob ng bahay. Kaya naman, muli kami nagkatinginan ni Emily. Tapos ay dahan-dahan kong pinuksan ang pintuan at sumilip. Wala naman ako nakita na kahit ano sa loob ng bahay. Dito ka muna sa labas. Ako na lang muna ang papasok, ha? Sige, dalin mo tong kahoy para may pamalo ka in case na may kung anong hayop ang nasa loob. O sige, akin na ang kahoy. Inabot ko ang pamalong kahoy. Tapos dahan-dahan akong pumasok sa loob ng bahay. Pigil ang aking hininga habang dahan-dahan akong humahakbang papunta sa aming kwarto. Pinagpapawisan ako ng malapot habang ang aking dibdib ay sobrang lakas ng kaba. Mailap ang aking mga tingin. Lalo pa nga at naiisip ko na ang bahay pala na yon ay bahay ng aswang na si Adela. Nang makarating ako sa kwarto, ay nakita ko na wala kahit hayop doon. Kaya naman lumabas ako ng kwarto at pinuntahan naman ang kusina at banyo. Wala din akong nakita na kahit ano. Hindi ko alam na nasa likuran ko pala si Emily. Anong nakita mo? Naku po. Ano ka ba naman, mahal ko? Sabi ko, doon ka muna sa labas, di ba? Muntik na tuloy kitang mapalo. Naiihina kasi ako eh. Wala ka namang nakita na kahit ano, diba? Oo, wala nga. Pero ano kayang nagkalabugan dito kanina habang binubuksan natin yung pintuan? Baka pusa lang din yun. Umalis na nang papasok na tayo. Kagaya ng sinabi ni Mang Densyo, nang sumapit ang gabi ay nagsabit ako ng bawang sa mga bintana at pintuan ng bahay. Naglagay din ako ng asin doon. Pati sa kusina at sa banyo ay naglagay din ako dahil plywood lang ang dingding doon. Madali lang yung sirain, pero kung merong bawang at asin, ay mag-aalangan dumaan doon ang aswang. Kumuha din ako ng mga buhong kawayan at ginawa ko yung sibat. Kaya nang sumapit ang gabi, ay maaga kaming kumain ni Emily. Maaga din kaming nahiga para kahit papano ay makaidlip habang hindi pa nagpaparamdam ang mga aswang. Hal, hindi mo ba narinig? Umiingit yung pintuan sa labas. Parang may nagbukas nun. Paano namang mabubuksan yun? Nais ko ng mabuting lock dito sa loob eh. Tingnan mo nga. Kasi narinig ko talaga na bumukas yung pintuan sa salas eh. Sige, titignan ko. Dito ka lang, ha? Kagad kong dinampot ang itak na naroon. Tapos ay marahang kong binuksan ang pintuan ng aming kwarto. Sumilip ako sa salas. Tahimik naman ang paligid. Kaya dahan-dahan ako lumabas. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko na nakabukas nga ang pintuan ng aming bahay. Naalis ang lock niyon sa loob. Pero ang alam ko ay inayos kong mabuti ang kandado nun. Kaya naman lumapit ako sa nakabukas sa pintuan at bagyang sumilip sa labas ng bahay. Wala akong nakita, kaya isasara ko na sana ang pintuan
Nang biglang lumabas sa aking harapan ang aswang na si Adela. Kaya naman napatras ako sa pagkabigla. Umalis kayo sa bahay ko kung ayaw niyong tapusin ko ang mga buhay niyo. Aalis lang kami dito kapag naibalik na sa akin ni Mang Densyo ang pera namin. Wala akong pakialam sa usapan niyo ng hangal na yon. Ang bahay na to ay sa akin. At walang sino man ang pwedeng tumira dito. Kung hindi ka aalis, tatapusin kong buhay mo. Sinabi ko naman sa'yo, aalis kami kapag nakuha ko na yung pera ko dahil wala kaming matitirahan. Kaya mananatili kami dito hanggang walang naibabalik si Mang Densyo. Kung ipipilit mong gusto mo, lalabanan kita. Hep, hep. Sandali lang, bago natin ipagpatuloy ang kwento natin ngayong araw. Salamat sa lahat ng supporters at umabot na po tayo ng 300k subscribers. Uy, meron po tayong bagong channel at sana ay masuportahan po ninyo. Hosted by yours truly, Jupiter Torres. Survivor True Stories. True to life survivor stories. I-click nyo lang sa description. Abangan ko po kayo doon ha. Hanggang sa susunod, paalam! Bigla kong dinampot ang plastik ng asin na nakasabit sa gilid ng pintuan. Winasa ko ang plastik na yon at sinabuyan ko si Adela. Kaya naman nang tinamaan siya ng asin ay parang nasaktan siya. Napatras, kaya naman lumakas ang aking loob. Tinaga ko siya pero kaagad siyang nakailag. Tapos ay kinalmot niya ako. Bumaon sa aking braso ang matutulis niyang kuko. Kaya naman umagos kaagad ang dugo sa aking kamay. Pero muli ko siyang sinabuyan ng asin sa mukha. Kaya naman muli siyang umatras. Noon naman dumating na ang mga kapitbahay namin kasamang albularyong si Mang Paste. Tapos ka na ngayon, aswang! Mamatay ka! Mga hangal kayo. Hindi pa itong huli nating pagkikita. Nagpalitan niyo si Adela. Muli ay naging asong itim ito at dinamba si Mang Baste. Kinagat nito ang liig ni Mang Baste. Pero hindi napuruhan. Paano nga ay sumaklulo pa ang ibang lalaki. Tinaga nila si Adela. Pero dahil sa anyong aso ito ay napakaliksi. Agawang makailag at makatakbo palayo. Habulin natin ang aswang. Huwag nating hayaang makatakas. Hinabol nga namin si Adela, pero sobrang bilis. Muling umakyat sa mga puno ng nyog at nagpalipat-lipat sa mga dahon ng nyog hanggang sa tuluyan ng maglaho sa kadiliman. Kaya naman binalikan namin si Mang Baste sa harapan ng aking bahay na patuloy na inaampat ang sugat sa kanyang liig. Ayon kay Mang Baste, ay narinig niyang sumigaw ang aking asawa na si Emily. Kaya naman, nagmamadali akong pumasok sa loob ng bahay. Pagpasok ko pa lang sa loob, ay nakita ko na ang mga nagkalat na dugo sa salas, pati na rin sa dingding at doon sa aming kwarto, ay nakita ko ang dugoang kong asawa na si Emily. Ang daming sugat niya sa braso, mukha at sa leeg. Takot na takot siya. Kagad ko siyang dilapitan at inihiga sa aking mga braso. Emily, ano nangyari sa'yo? Bakit ang dami mo sugat? Aswang! Sinalakay ako ng aswang! Nang lumabas ka ng bahay para habulin ng aswang, meron pang isang aswang na pumasok dito at sinalakay ako! Patawarin mo ako. Hindi kita nagawang ipagtanggol. Kumagat ka sa pandiling lang ni Adela. Nakalimutan mo na meron pa siyang anak na aswang. Yun ang sumalakay sa akin. At meron pang isang aswang. Alberto, wala nang anak natin. Wala na, nakuha na ng aswang. Ang mga walang iyang yun. Pati nga si Mang Baste. Critical ngayon sa lalim ng sugat sa leeg niya. Ayoko na rito. Umalis na tayo rito. Yun lang, at tuluyan ang nawala ng malay tao si Emily. Saka ko napansin ang malakas sa pag-agos ng dugo ko sa kanyang mga hita, kaya patuloy na sumisirit ang dugo niya doon, dahilan para maubusan siya ng dugo at tuluyang mawala ng malay. Kaya naman napaiyak ako habang yakap-yakap siya.
Tapos ay kaagad ko siyang binuhat palabas ng bahay. Naroon na ang tricycle ni Mang Baste. Isinugod namin sila sa ospital ng bayan. Mabilis ang ginawang pagpapatakbo ng kasama kong lalaki sa tricycle dahil alam niyang critical ang sitwasyon ni Mang Baste at Emily. Nang makarating kami sa ospital, ay kaagad naman silang inasikaso ng mga doktor doon. Alberto, anak, nalaman ko kay Noel na sinugod dito sa ospital sina Basti at Emily. Opo, Nay. Pareho silang critical ngayon dahil sa dami ng dugo na nawala sa kanila. Totoo bang nakagat sila ng aswang? Totoo po yun, Nay. Kaya nga ngayon, para nagsisisi ako na nabili namin yung bahay na yun. Bahay pala yun ng aswang. Isa pa, nawala na rin sa amin yung anak namin ni Emily. Diyos ko, nasaan si Emily? Ano nangyayari sa anak ko? Nagamot ng mga doktor yung mga sugat niya, Nay. Nandiyan na po siya sa ICU. Sabi ng doktor, for recovery pa siya at wala pang katiyakan kung kailan siya gigising. Makawawa ko, anak. Sana'y lakasan niya ang loob niya. Sana makaligtas siya sa pagkakataong ito. Patawarin niyo po ako, Nay. Hindi ko siya nagawang protektahan. Pero pangako ko, ikaganti ko si Emily. Hahanapin ko ang mga salot na yon. Alam ko naman na hindi mo rin yun kagustuhan. Alam ko naman na ginawa mong lahat para lumaban katibayan ang mga sugat mo dyan sa braso. Nagturo ko pag makayan. Ipagamot mo na din yan sa doktor. Ako na munang magbabantay kay Emily. Sumunod naman ako sa sinabi ni Nay. Ipinagamot ko ang mga sugat ko sa braso. Matapos na malagyan ng doktor ng mga gamot at gasa ang aking mga sugat, ay pumasok ako sa ICU kung saan daroon ang aking asawa na si Emily. Marahang kong hinimas ang kanyang buhok. Hinawakan ang kanyang kamay. Bagya akong pinisil tapos ay lumapit ako sa kanyang tainga para marinig niya ang aking sasabihin. Mahal, alis muna ako, ha? Bibigyan ko ng katarungan ang nangyari sa'yo at sa anak natin. Mapapalampas ko ang lahat. Pero ang ginawa nilang pananakit sa'yo, hindi ko yun mapapatawad. Personalan na to. Magpakalakas ka at magpagaling, ha? Babalikan kita dito. Matapos ay lumabas na ako sa ICU ng ospital. Nagpaalam ako kay Inay Nita. Bahagya ko ring dilingon ang wala pa ding malay na si Mang Baste bago ako tuluyang umalis doon. Nang lumabas ako ng ospital, ay nakita kong alas 5 na ng umaga. Kaya nang makauwi ako sa aming bahay, ay alas 8 na ng umaga. Mataas na ang sikat ng araw. Pagpasok ko sa loob, ay kaagad akong kumuha ng basahan at nilinis ang mga dugo na nakakalat sa sahig. Nilampasok ko ang sahig hanggang sa makarating ako sa kusina kung saan ay noong ko lang napansin na may kadena sa ilalim ng lababo. Bakit maraming dugo sa lugar na to? Pati kadena merong dugo. Parating ba dito sa Emily sa pagtakas niya sa aswang na sumalaki sa kanya? Nang hataking ko ang kadena, ay umangat ang manipis na semento sa bahaging yon. Kaya tinuloy-tuloy ko na ang paghatak sa kadena. Kung saan nalaman ko na yung pala ay maliit na pintuan patungo sa ilalim ng bahay. Kaya naman kinutuban na ako. Nang sumilip ako ay nakita ko na mayroong maliit na hagdanan pababa. Kaya naman kinuha ko na ang itak at galon ng gasolina. Matapos ay bumaba ako sa maliit na daanan patungo sa ilalim ng bahay. Madilim doon, kaya naman gamit ang flashlight ay nakita ko na parang yungib ang ilalim ng bahay na yon. Napansin ko rin na parang isang mahabang tunnel ang naroon, kaya naman maingat akong umakyat ulit ng hagdan. Lumabas ako ng bahay at kinausap ko ang aming mga kapitbahay. Sinabi ko ang aking natuklasan. Maniwala kayo sa akin. May daanan sa ilalim ng bahay ko na parang yungib. Maaaring doon sila dumadaan. Kaya kahit anong pagsasara ko ng bahay,
nakakapasok sila. Para mapatunayan ang aking sinabi, ay sumama sa akin ang ilang mga kalalakihan na kapitbahay namin. Iniisip namin na baka naroon si Adela at ang anak niya. Pero hindi namin sila nakita. Kaya naman, tinuloy-tuloy namin ang paglakad sa mahabang lagusan na yon hanggang sa makarating kami sa dulo. Ilog na ang nilabasan namin at puro kakahuyan ang paligid. Kung ganun ang lagusang tong ginagamit nilang mag-ina para makapasok sa bahay. Kaya pala kahit nakalak na ang pintuan, nabubuksan kasi galing sa loob. Pero nasan yung mga aswang na yun ngayon? Nang bumalik kami sa loob ng lagusan ay nakita ko sa gawing kanan ay meron pa pala na isang lagusan at meron kaming narinig na boses mula doon. Kaya naman maingat naming pinuntahan ang lagusan na yon. Pero maraming mga patibong ang naroon na sadyang inihanda para sa ganitong pagkakataon. Dalawa sa aking mga kasama ang nahulog sa malalim na hukay na sa ibaba ay merong mga makamandag na kobra. Natuklaw ang dalawa at agad nang namatay. Mag-iingat tayo. Marami palang patibong dito. Ibig sabihin, dito talaga ang lungga nila. Hanggang sa malaman ko nga na sa pinakadulo ay kwarto pala ng mag-inang aswang na pinagtataguan nila kapag sumasapit ang umaga. Ngayon ko naisip na kaya pala sa mga kakahuyan siya tumatakbo para tumakas at nawawala ay dito pala naglulungga. Nang bahagya akong sumilip ay nakita ko na nag-uusap ang mag-inang aswang. Dito na lang ulit tayo magpapahinga sa ilalim ng lupa habang hindi pa umaalis ang nakatira sa bahay natin. Patatagalan pa ba bago sila umalis, Nay? Nababagot na ako dito sa lungga natin. Gusto ko nang maiga sa papag natin. Kakapagod ang magdamag. Hindi ko alam. Pero sa nangyari kagabi, baka natakot ng mga yon at aalis na. Kaya makakabalik na tayo sa loob ng bahay natin. Wala namang nakaalam na dito tayo dumadaan kaya iisipin ng mga kapitbahay na abandonado na naman ang bahay natin. Sayang nga at hindi ko nakain ng puso't atay ng babae niyan kagabi. Dumating kasi yung asawa niya kaya tumakbo na lang ako sa sekretong pintuan natin. Pero nakain ko naman ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Napakasarap talaga ng sanggol. Oo nga ang siba mo. Hindi ka man lang namigay. Kaya mo, mahal ko. Sa susunod na may bumili ng bahay natin at kung buntis, ipapaubaya ko na sa'yo. Kasi ang mga hangal na yon, tiyak na aalis na pagkatapos ng nangyari kagabi. Hindi nila alam ang sekretong pinto na yon. Kaya kahit anong gawin nilang higpit ng pagsasara ng pintuan, makakapasok tayo at makakasalakay. Kasi nga, may sekretong pintuan. Pues hindi na yung sekreto ngayon. Dahil alam ko na ang sekreto nyo. Sino ka? Magpakita ka! Mula sa aking pinagtataguan ay lumabas ako. Nagulat sina Adela nang makita nila ako na may hawak na sibat at nakapasok sa kanilang lungga. Kagad na bumukas ang galit sa mukha nila. Nanlilisik ang kanilang mga mata. Nagtatagis ang matatalas na ngipin. Ikaw! Paano mong natuklasan ang lihim naming lagusan? Hindi kayo naging maingat. Ang mga bakas ng dugo sa inyong mga kamay na inihawak ninyo sa kadena ng pintuan ng sikretong lagusan ang nagpahamak sa inyo. Dahil sa ginawa ninyo sa asawa ko, tatapusin ko kayong lahat. Alberto, narinig mo ang lahat ng aming pinag-usapan? Oo, Mang Densyo. Alam ko na ang lahat. Ang galing ng modus ninyo. Napaniwala niyo ako na mabuting tao kayo. Na matagal na kayong hiwalay ni Adela. At kunwari pa, galit kayo sa kanya. Kayo pala ang isang salot na dapat ding patayin. Hangal ka! Nandito ka sa aming teritoryo. Paano mo kami tatapusin samantalang nag-iisa ka lang at 3 kami? Kahit natuklasan mong sekreto namin, hindi mo na rin yan masasabi kahit kanino. Malas nyo dahil araw ngayon at ang mga katulad ninyo kapag ganitong araw ay para na lang ordinaryong tao. Kaya papatayin namin kayong lahat
Para na rin sa katahimikan ng baryong to. At saka hindi ako nag-iisa. Doon lumabas sa pinagtataguan ang mga kalalakihang kasama ko. Kaya naman nagulat sila Mang Densyo. Pero hindi nagtagal, ay muling bumukas ang galit sa mga mukha ng mga ito. Araw nga ngayon, pero dito sa lungga namin, madilim pa at ang kadiliman ang nagbibigay ng lakas sa mga katulad naming aswang. Mabuti naman at ikaw na ang lumapit sa amin. Hindi na kami mahihirapan na hanapin ka. Ang sikreto namin na natuklasan mo ay mananatili pa ring lihim. Ay, ang tanga ko talaga. Nakalimutan ko na dito nga pala sa lungga nyo, madilim. Kaya mas maganda kung paliliwanagin natin. Anong ibig mong sabihin, hangal ka? Nakita ko na nagpalit ng anyo ang mag-inang aswang. Umaangil sila sa galit dahil sa ginawa kong pagpasok sa kanilang lugar. Pero nang susugurin na nila ako, ay nagmamadali akong idalisa ng takip ang galon ng gasolina na dala ko at kaagad na isinaboy sa paligid sa lugar na yon. Bagay na ikinagulat nila Adela, lalo na nang maamoy nilang gasolina yon at nang kunin ko na ang lighter. Huwag kang hangal. Kapag nagliyab ang gasolina, lahat tayo matutupok dito at mamamatay. Nang pasukin namin ang lungga nyo, nakahanda na kami sa anumang mangyayari sa amin. Iisa lang ang gusto namin ngayon, ang mamatay kayo. Hangal ka talaga. Inuubos mong pasensya ko. Humanda ka! Kagad kaming kumilos, isinaboy ang gasolina sa paligid. Nang sumugod ang anak ni Adela, sinabuyan ko siya ng gasolina. Matapos ay sinindihan ko ang hawak kong lighter at ibinato sa anak ni Adela. Kagad ito nagliyab kaya hindi niya na ituloy ang pagsalakay sa akin. Napatras at pilit na inaampula ang apoy sa kanyang katawan. Hinubad niya pa ang damit pero dahil nag-aapoy ang paligid niya ay nanlulumo ito at napahandusay. Pinilit naman ni Adela na patayin ang apoy sa katawan ng kanyang anak. Pero sinibat namin ang batang aswang. Tumama sa katawan niyon ang sibat. Kaya tuluyan ang nawalan ng buhay. Walang iya kayo! Pinatay niyo ang anak ko! Papatayin namin kayo! Matutupo ka na rin ng apoy, aswang ka! Nung makita namin na lalong lumalakas ang apoy sa paligid, ay umatras na kami, lalo pa nga at makapal na ang usok. Tumakbo kami papalabas ng lagusan, pero bago kami makalabas ng tuluyan, ay nahabol kami ni na Adela. Saan sa akala niyong punta niyo? Sa palagay niyo ba matatakasan niyo pa kami, ha? Ang lihim namin ay mananatiling lihim. Pwes tatagpasin ko ang ulo mo! Papatayin kita para iganti ang asawa ko! Sabay na sumalakay sina Adela at Mang Densyo. Hinarap ako ni Adela at si Mang Densyo naman ang sumalakay sa mga kasama kong lalaki. Nagkaroon ng labo-labo sa loob ng lagusan. Pinatay mo ang anak ko! Papatayin din kita! Kung pinatay ko ang anak mo, tabla na lang tayo. Kasi sinaktan niya ang asawa ko na ngayon ay nandun sa ospital at wala pang katiyakan kung mabubuhay. Kung ganun, mauuna ka na sa kanya. Tatapusin na kita! Napasandal na lang ako sa gilid ng lagusan nang sumalakay si Adela. Kagad kong sinalag ang pag-atake niya. Hinawakan ko ang kanyang mukha para hindi niya ako makagat. Pero ang matatalas niyang mga kuko ang bumaon sa aking braso at tiyan. Kaya naman buong lakas ko siyang tinadyakan at itinulak. Tumalsik siya pero parang baliwala lang ang ginawa ko. Muli siyang sumugod pero muli kong napigilan ang matatalas niyang ngipin para hindi ako makagat. Kaya naman buong lakas niya akong binuhat at ibinalibang parang papanawa na ako ng ulirat nang bumagsak ako sa lupa at lumulong. Pagkapang ako lumayo kay Adela pero hinawakan niya ang isang paa ko at hinatak. Saan ka pupunta? Tatakas ka ba? Ang tapang mo kanina. Ngayon parang natatakot ka na. Pero hindi ko ibibigay sa iyo ang madaling kamatayan. Papahirapan kita dahil sa ginawa mo sa anak ko bago kita lapain.
Bitiwan mo ako! Kampo ng Diablo! Lumayo ka sa akin! Kakainin kong puso mo. Dudurugin kong katawan mo. Yun ang bagay sa mga hangal na kagaya mo! Muli akong binuhat ni Adela at inihagis. Pagbagsak ko ay nauna ang aking tuhod. Kaya naman ramdam ko agad ang sakit. Hindi na ako makatayo. Nang susuguri na uli ako ni Adela ay natigilan siya nang makita ang mga taong papalapit sa amin. Papaano ay napatay na ng mga tao si Mang Dencio. Tulungan niyo ako! Mga pwisit talaga kayo! Lahat kayo tatapusin ko! Sinira niyo ang mga plano namin! Mamamatay kayong lahat! Nang susuguri ni Adela ang mga kalalakihang dumating, ay sinalubong siya ng mga sibat at itak. Nailagan niya ang iba pero isang sibat ang tumama sa katawan ni Adela, kaya naman sugatan itong bumagsak. Sinamantala yun ng mga kalalakihan naroon. Hindi na binigyan pa ng pagkakataon si Adela. Isang sibat pa ang tuluyang tumapos sa buhay niya. Ako naman ay dinala ng mga kapitbahay namin sa ospital para magamot ang mga sugat ko na nilikha ni Adela. Nagkaroon ng damage ang aking tuhod kaya sinemento yon ng doktor para daw manumbalik sa dati ang mga fracture na yon. Ginabot din ang aking mga sugat at matapos ay dinala ako sa isang ward kung saan naroon din si Emily. Magkatabi ang aming mga kama. Wala pa ring malay si Emily, pero sabi ng doktor ay ligtas na daw sa peligro. Maswerte ka at meron kang mga mababait na kapitbahay na tumulong sa'yo. Natapos na din ang problema niyo sa mga aswang. Ang walang yung Dencio na yon, salot pala siya. Oo nga po eh. Pasensya na po. Naging padalos-dalos ako. Gusto ko lang kasi maiganti si Emily. Mahal ko! Mahal ko, gising ka na. Anong nangyari sa'yo? Bakit nakasemento mga paa mo at puro benda ang katawan mo? Mahabang kwento, mahal. Sa ako nasasabihin sa'yo kapag pareho na tayong magaling at nakalabas na ng ospital. Basta ang mahalaga sa ngayon, malaman mo na naiganti na kita. Talaga? Ibig sabihin, wala na tayong dapat ipangamba kahit bumalik tayo sa bahay natin? Oo, tapos na ang lagim na iniahasik ng mag-anak na aswang. Wala na sila. Mabuti naman kung ganun. Matatahimik na tayo at matatahimik na rin sila. Nakita ko ang matamis ng ngiti sa labi ni Emily. Tapos ay iniangat niya ang kanyang kamay at inabot ang kamay ko. Hinawakan ng mahigpit. Ramdam ko na sobra ang tuwa niya dahil pagkatapos ng lahat ng mga nangyari, ay buhay pa din kaming dalawa at maipagpapatuloy pa din namin ang aming mga pangarap na muntik nang masira dahil sa bahay na aming nabili na pag-aari pala ng mga aswang. Nag-usap kami na paglabas ng ospital ay babalik sa aming bahay at magsisimula ulit ng aming bagong buhay. Anong gagawin mo kung sa pinagtatrabahuhan mo ay may dumating na isang itim na elemento? Hindi lang yung basta naligaw, kundi talagang kumapit at nagdudulot ng kilabot sa inyo ng mga katrabaho mo. Kakayanin mo kayang magtagal sa lugar na yon? O magre-resign ka na lang at maghahanap ng ibang mapapasukan? Sa episode natin ngayong araw, alamin natin kung ano ang naging karanasan at pasya ni Jojo nang kapita ng isang masamang kaluluwa ang pinapasukan niyang gasolinahan. Alamin din natin kung anong panggagambala ang ginawa ng nasabing espiritu sa kanila. Napalayas kaya nila ito? Tunghayan ang kahila-hilakbot na kwento ng isang gasoline boy ngayong araw. Dito lamang sa Kwentong Takip Silim.
Magandang araw po, Sir Wilmore. Kumusta rin ang lahat ng mga taga-subaybay ng kwentong takip silim, Sityo Bangungot, at ng bagong Sityo Pangil. Isa po ako sa mga masusugid ninyong tagapakinig. 2021 pa lang ay talagang palipas oras ko na sa bahay o sa trabaho man ang inyong mga kwento at pagsasadula. Ako po si Jojo ng Antipolo, 41 years old, at isang dating gasoline boy dyan sa may Marikina. Sumulat ako kasi pamilyar na pamilyar po talaga sa akin ang isang kwento nyo nung nakaraan. Yung bang tungkol sa isang binatang sinapian ng multo sa isang gasolinahan. Malakas kasi ang kutob ko na ang dating pinapasukan ko ang tinutukoy ng kwento. Sa katunayan, malinaw pa sa isip ko ang insidente ng sapi. At naaalala ko pa kung papaano nakarating sa gasolinahan namin ang kaluluwang yon. Sa pagkakatanda ko, ay sinabi ng inyong letter sender na hinanap pala niya ako para tanungin tungkol sa multo. Kaya eto na, ikukwento ko ng malinaw at sana ay marinig din niya ito. Nangyari po ito noong mga unang bahagi ng 2018, ilang buwan bago ang insidente ng sapi. Uy, Jojo, ganito ba talaga rito? Halos walang nagpapagasolina kapag lagpas sa ating gabi na. Oo. Mas konti kasi ang bumibiyahe kapag gabi na. Isa pa, mas malakas yung mga kakumpetensya nating gasolinahan sa may unahan eh. Kung sa bagay, kung ganun, mabuti na lang pala night shift ako. Makakapagpahinga ng konti. Medyo antok na nga ako eh. Sinabi mo pa. Patayan ng pang-umaga at hapon eh. Di hamak na mas marami kasing bumibiyahe ng ganong oras. Pero uy, huwag kang tutulog-tulog dyan. Baka magkamali ka pa ng bilang. Ang gabing yon ang unang duty ng bago naming kahera na si Rona. Tutumboy-tumboy pero sabi niya naman sa akin ay pusong babae naman daw talaga siya. Ako naman ay ilang taon ng gasoline boy doon. Nagtagal ako kasi may kakilala ako sa opisina ng gasoline company na yon. At saka, syempre, maayos din ang pagtatrabaho ko. May pinapakain akong pamilya, kaya kailangan talagang magtino. Maayos naman ang unang mga oras ng gabi. Nakakapagpahinga kami ni Rona kasi wala nga masyadong nagpapagasolina. Subalit nagbago ang ihip ng hangin nung mga pasado 2:00 ng madaling araw. May dumating na motorsiklong. Nung una, nakita kong may 2 sakay. Ang driver at isang nakaangkas na nakabarong. Nakahelmet ang driver, pero tela lang ang nakabalot sa mukha ng nakaangkas. Harurot ang pagpapatakbo nito sa kalsada at bumagal na lamang nang papasok na sa gasolinahan namin. Mga brad, anong atin? Pasensya na. Medyo antok na talaga ako eh. Nasaan na yung nakaangkas? Namalik mataba ako. Tulong. Tulungan niyo ako. Tulong?
Anong tulong? May problema ba? Tulungan niyo ako. Hoy, Brad! Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang? Brad! Kuya Jojo, ano nangyari dyan? Ba't biglang nahulog yan? Saklolo. 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 Ewan ko. Labas ka nga muna dyan sa kasir. Tulungan mo ako dito. Saklolo. Saklolo, tulungan niyo ako. Hindi namin malaman ni Rona kung bakit bigla na lang nanghina at nahulog mula sa minamanehong motor ang binatang dumating. Hindi ko rin alam kung saan na napunta ang nakita kong nakaangkas sa motor na yon. Sigurado kasi talaga akong may isang lalaking nakabarong sa likod ng binata. Inalalaya namin ang binata papunta sa may gilid. Pinahiga lang namin ito sa semento. May malay naman siya, pero sobrang nanghihina talaga ito. Wala siyang tigil sa paghingi ng saklolo. Pero hindi naman niya sinasabi sa amin kung ano ba talaga ang nangyari. Sa mga sandaling yon, ay pansin kong lumalamig ang hangin sa gasolinahan. Oo, malamig ang simoy ng madaling araw. Ngunit merong pang kakaibang lamig na dumadampi sa balat ko. Ramdam kong nananayo ang balahibo ko at tumutodo rin ang pawis. Tulungan niyo ako. Saklolo, pakiusap. Tulungan niyo ako. Ayoko pang mamatay. Tulong! Paano ka namin tutulungan kung di ka naman nagsasabi? Huminahon ka muna. Sabihin mo sa amin kung ano ba problema mo. Andyan na siya. Ilayo niyo ako sa kanya. Pakiusap. Pakiusap, ilayo niyo ako sa kanya. Sino bang andyan na? Linawin mo sinasabi mo, tol. Saan galing yung nagre-ring? Ayun. Doon, Rona. Kunin mo. Nasa lapag doon sa may motor nitong tao. Sa kanya yata yan eh. Oo nga, teka. Baka rin makapagtanong tayo dito sa tumatawag. I-loudspeaker mo para marinig din itong bisita natin. Ayoko! Ayoko! Pakiusap! Huwag! Ayoko! Teka. Leo, nasa kabang mokong ka? Bakit bigla kang sumibat? Napakadelikado ng ginawa mo, hoy. Hi po. Hindi po ako si Leo. Ay, hala, babae? Sino ka? Saan ang kaibigan namin? Siguro si Leo tong tinulungan namin dito. Bigla na lang kasi siyang dumating dito sa gasolinahan at humihingi ng saklolo. Hindi naman nagsasabi kung anong tulong ang kailangan niya. Diyos ko, Lord. Kanina pa po namin siya hinahanap eh. Bigla na lang kasi siyang umalis, hindi pa nagtapos ang... kumusta na siya? May malay naman po pero sobrang nangihinat ng lalamig eh. Nanginginig pa nga oh. Mabuti naman po't okay lang siya. Teka, saang gasolinahan ba at nang mapuntahan namin kayo, ate? Sinabi nga po ni Rona sa nakausap ang location namin. Hindi nga lang ako mapalagay kasi mukhang may inililihim din yung tumawag. May iniwasan siyang sabihin kay Rona. Yung hindi raw natapos ng biglang umalis itong sinasabing si Leo. Gumulong ang mga minuto. Ramdam kong bumibigat lalo ang lamig sa paligid. Pansin kong nararamdaman din yun ni Rona. Kasi kita kong hindi rin siya mapakali.
Itinabi na rin muna namin ang motor nung Leo. At nang hindi makasagabal kung may magpapagasolina. Tulungan niyo ako. Saklolo. Ilayo niyo ako sa kanya. Tulong. Pakiusap, tulungan niyo ako. Saklolo. 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 Tumawag na kaya tayo ng pulis, ano? Huwag muna, Kuya Joe. Antayin muna natin ang mga tropa nito. Mukhang totoong kaibigan niya naman yun eh. Binasa ko rin kasi ng konti itong paalitan nila ng mga teksto. Sige. Maghintay tayo ng mga 1 oras. Kapag hindi dumating, tumawag na tayo ng pulis. Hindi rin naman kasi pwedeng buong gabi nating bantayan. Wag! Wag! Lumayo ka sa akin! Anong nangyari sa'yo? Hoy! Layuan mo ako! Huwag ka lalapit! Huwag ka lalapit! Wag! Diyos ko naman! May tililing yata yung taong yung kuya eh. Gulat na gulat at takang-taka kami sa biglang pagsigaw ni Leo, Sir Wilmore. Napatras pa nga kami kasi baka biglang manakit. Subalit, napalitan ng pagkabahala ang pagkagulat namin nang bigla itong himatayin sa kinahihimlayang simento. At agad ding naging hilakbot ang naramdaman namin nang magbago ang itsura ng binata. Nangitim ang balat nito at nag-amoy sunog. Sa katunayan niya ay mukha talaga siyang sunog kung titingnan. Katulad ito ng naikwento rito noon sa kwentong takip siling. Anong nangyari? Bakit? Aswang ba yan? Aswang yata to, Kuya Jojo! Aswang tong lalaking to! Ewan ko. Malay ko ba kung ano yan? Iwan na lang siguro natin. Tapos tawag tayo ng pulis. Hindi kayo makakalis. Mamamatay kayo. Papatayin ko kayo. Mamatay ang sino mang gumambala sa akin. Rona! Takbo! Takbo! Tumakas kayo at sisilaban ko tong lugar na to. Hindi kami makapagpasya kung aalis na ba kami doon, Sir Wilmore. Nakakatakot kasi kung totohanin niya ang kanyang bantang susunugin ang gasolinahan. Ang ginawa lang namin ay lumayo kami ng ilang metro mula sa kanya. Hanggang sa napalingon kami nang may dumating na isang FX. Hello po, Kuya Ate. Ako po si Marley. Kayo ba yung sa tawag kanina? Oo, kami nga. Ayun ang kaibigan nyo. Kunin nyo na yan, kunin nyo na. OMG! Leo! Ano nangyari? Guys! Harangan nyo si Leo! Harangan nyo! Baka makatakas! Dali! Diyos ko, Lord! Ito na nga bang sinasabi ko eh. Ayaw kasi makinig. Nagsibabaan mula sa FX ang mga kasama noong Marley. Sa pagkakatanda ko, ay nasa 7 o 8 yata silang lahat, pawang mga binata't dalaga. Hinarangan niya nila si Leo na noon ay papatakbo ng paalis ng gasolinahan. Nagulat kami ni Rona nang makitang napakalakas ni Leo na yon. Hindi kasi siya magawang pigilan basta ng higit 5 katao. Kaya napilitan kami na tumulong ni Rona na maigapos lang ang binatang sunog ang balat.
Pakawalan niyo ako! Mga hangal! Pakawalan niyo ako! Mga walang iya kayo! Mamamatay kayo! Papatayin ko kayo! Ano ba kasing nangyari rito sa kaibigan niyo? Aswang ba to? Bakit nagbago yung balat niya? Ganito po kasi, Kuya Jojo, Ate Rona. Pumunta kasi kami sa isang abandonadong gusali para mag-ghost hunting. Nasunog daw yung gusaling yun ilang taon nang nakakaraan eh. Sus Mariosep, anong nakain niyo? Ilang ulit naman na po kami nakapag-ghost hunting, Kuya Jojo. Yun nga lang eh, naisip naming maglaro ng Ouija board. Ouija? Yung ba yung tawag-tawag ng mga multo? At doon kayo nagtawag ng maligno sa mismong gusali? Yes po ate. Spirit of the coin po yung ginawa namin. Ang problema, hindi pa naman namin natatapos. Bigla na lang sumibatong si Leo. Kaya sinundan nung kaluluwang natawag namin. Anak ka nga naman ng... Kung ganun, sinasapian niyang kaibigan niyo ngayon? Yes po. Kaya nga, dinala rin namin yung Ouija board dito eh. Dito na lang namin ipagpapatuloy yung ritual para matahimik ulit yung multo. Sigurado ba kayo dyan sa binabalak niyo? Wala na po kaming alam na ibang paraan, kuya eh. Ito lang ang naiisip namin. Ay, naku. O siya. Doon na kayo sa may sulok na bahagi ng pader na yan para di kayo agad mapansin kung may magpapagasolina naman. Kuya Jojo, ikwintas niyo rin po ni Ate Rona tong mga rosary na to. Nabindisyon na po yung mga yan. Para sure tayo na hindi tayo gagalawin ng kaluluwa. Tinulungan kong igapos ng maayos ang nagpupumiglas pa ring may sapi. Nilagay namin ito doon sa may sulok na bahagi ng pader. Sinabihan ko rin si Rona na siya muna ang tumao sa gasolinahan kasi babantayan ko yung grupo. Bagamat lumayo ako ng ilang metro mula sa kanila, ayokong madamay kung anong kababalaghan man ang lumabas mula sa katawan ng tao. Naglatag si Marlene ng isang malapad na parisukat na tabla. Hindi ko makita ng maayos kasi medyo malayo ako. Pero siguro, yun na ang Ouija board. Nagsindi rin sila ng ilang kandila. Mabuti na lang pala talaga at sa sulo ko sila pinapwesto. Delikado kasi, baka mag-react ang gasolina sa ningas ng kandila. Pabilog na umupo ang grupo sa palibot ng Ouija board. Sa isang bahagi ay pinapesto nila ang nakagapos pa ring kasama. Sir Wilmore, sa tutulang, kinilabutan talaga ako habang nanunood sa kanila. Maski si Rona, na mas malayo sa kanila, nakikita kong namumutla. Sinimulan ng grupo ang ritual. Nakahawak na sila doon sa parang baryang nasa board. Hindi na rin nakatiis si Rona at lupapit na ito sa akin. Sigurado ka bang ayos lang nahayaan natin ang mga yan, Kuya Joe? Mukhang ayos lang naman. Ganyan naman yung pakikipag-usap sa mga kaluluwa gamit ang Ouija board eh. Base sa mga napapanood ko sa TV at YouTube Nakakatakot kasi. Baka mamaya niyan, inaalay na pala sa demonyong kaluluwa natin ang hindi natin nalalaman. Ewan ko. Basta, kung okay sa'yo, tibayan mo na lang ang pananampalataya mo, Rona. Yun lang ang tanging depensa natin kung sakali mang may masamang mangyari. Nagpatuloy ang grupo sa kanilang ritual. Tanaw kong gumagalaw na ang kanilang mga kamay, kasunod sa baryang nasa board. Pansin ko rin kumalma na pala yung may sapi. Hindi ko nga lang masabi kung may malay pa ba ito
o hinimatay na. Kasi medyo malayo kami ni Rona. Makalipas ang ilang sandali, napansin kong palamig ng palamig ang paligid. Pansin ko rin kinikilabutan ang grupo habang taimtim na nagdarasal. Unti-unti ring namamatay ang kanilang mga kandila kahit hindi naman pabugso ang malamig na hangin. Hanggang sa tuluyang kaming nanigas ni Rona nang makitang lumabas mula sa katawan ni Leo ang lalaking nakabarong. Diyos ko po, ano yan? Sabi ko na nga, Abe. Hindi ako namamalik mata kanina. Nakita ko yung nakaangkas sa motor ng binata pagdating niya. Pero may takip na tela yung mukha niya kanina eh. Bakit ngayon? Sunog na sunog yung mukha, kuya. Mukhang biktima ng nasunog na gusali yung multo na yan, hanip. Hanggang sa nagtaka na lang kami nang biglang maglaho ang multo, Sir Wilmore. Kumalma rin ang pakiramdam namin sa paligid at umayos na rin ang ningas ng mga kandila. Nakita ko ring nagyakapan ang magkakaibigan at saka inalalayan nilang tumayo si Leo. Habang nagliligpit ng gamit ay kinawayan kami ni Marley. Suminyas ito, okay na raw, kaya lumapit na kaming dalawa. Oh, kumusta na? Ayos na ba? Yes po, Kuya Jojo, okay na po. Medyo okay na rin si Leo. Kailangan na lang niya magpahinga. Salamat po, kuya at ate. Salamat po sa pag-alalay sa akin. Wala yun. Basta, kung hindi ka naman pala makakatagal sa mga ganyang multo-multo, huwag ka na lang sumabay sa ganyang trip ng mga tropa mo. Nakakagulo ka eh. Pasensya na ho. Hindi na rin po nagtagal at umalis na ang grupo ni na Leo at Marley. Minaniho lang ng isa sa kanilang mga kaibigan yung motorsiklo na gamit ng naunang binata. Naging maayos naman ang natitirang mga oras ng gabing yon hanggang sa nag-out na kami ng mag-umaga na. Iyon nga lang ay hindi pa pala doon natatapos ang kabalaghan sa gasolinahang pinapasukan namin, Sir Wilmore. Nang sumunod na gabi, ay kami uli ni Rona ang magkasama sa shift. Ganun pa rin. Konti lang mga nagpapagasolina at konti lang din ang nagdaraan sa kalsada. Kaya naman medyo nabagot na ako sa pwesto namin. Rona, yosi muna ako ha. Pantanggal bagot lang. Nabuburyong na ako eh. Uy, kuya, delikado yan. Lalayo naman ako. Doon ako sa may sulok ng bahagi ng pader. Sige po, kuya. Video call ko lang muna itong jowa ko. Ilalaki ba yan? Baka mamaya, chika bebs pala yan ha. Dito. Pwede na rito. Pero, bakit bang sama pa rin ang pakiramdam ko rito sa may pader? Kakilabot pa rin ang lamig sa balat. Di bali na ka. Baka guni-guni ko lang. Kuya! Balik dito! Bilisan mo! Dali! Ano bang... Sa likod mo! Sa pader! Tignan mo yung pader! Ano bang... Kuya! Balik dito! Bilisan mo! Dali! Sa likod mo! Sa pader! Tignan mo yung pader! Sa likod mo! Sa pader! Tignan mo yung pader! Sa likod mo! Sa pader! Tignan mo yung pader! Sa likod mo! Sa pader! Tignan mo yung pader! Sa likod mo! Sa pader! Tignan mo yung pader! Sa likod mo! Sa pader! Tignan mo yung pader! Sa likod mo! Sa pader! Tignan mo yung pader! Sa likod mo! Sa pader! Tignan mo yung pader! Sa likod mo! Sa pader! Tignan mo yung pader! Sa likod mo! Sa pader! Tignan mo yung pader! Sa likod mo! Sa pader! Tignan mo yung pader! Sa likod mo! Sa pader! Tignan mo yung pader! Sa likod mo! Sa pader! Tignan mo yung pader! Sa likod mo! Sa pader! Tignan mo yung pader! Sa likod mo! Sa pader! Tignan mo yung pader! Sa likod mo! Sa pader! Tignan mo yung pader! Sa
Hayop! Multo! Multo! Mabilis akong tumakbo pabalik sa may cashier ng gasolinahan. Doon na ako lumingon ulit at natanaw ko ang lalaking nakabarong. Nakatayo ito sa tabi ng pader. May telang nakabalot sa kanyang mukha. Pero hindi nawala sa isip ko ang sunog nitong itsura. Ramdam na ramdam ko rin ang matalim nitong titig sa amin ni Rona. Mabuti na lang talaga at hindi naman ito lumapit sa amin. Makalipas ang ilang minuto ay may nagpagasolinang pick-up. Nang makaalis ang sasakyan, hindi na rin namin natanaw ang lalaking nakabarong. Sana yun? Biglang nawala. Mabuti nga yun na mawala na siya. Para hindi na tayo kilabutan ng ganun. Nawala nga. Hindi naman natin alam kung saan napunta. Baka mamaya niyan bigla na lang lumitaw sa harap natin. Alangan naman hanapin natin, di ba? Ano sa tingin mo dapat natin gawin, kuya? Hindi ko alam. Oo, naniniwala ako sa mga malignong ganyan. Pero hindi naman ako maalam sa mga dapat gawin kapag may multo o ano. Siguro, wag na lang natin siya guluhin. Mukhang ayaw niyang nagagambala eh. Sa naintindihan ko kasi, yun ang dahilan kung bakit nagalit siya kina Leo. Yun na nga lang siguro talaga. Nagdaan ng mga araw, linggo at buwan. Hindi nga po talaga maalis ang kaluluwang yon sa gasolinahan namin, Sir Wilmore. Nakikita namin yon ni Rona kapag may kung sinong lumapit sa may pader. Ramdam din naming palaging mabigat at malamig ang hangin sa buong gasolinahan. Ang totoo nga po niyan ay may iba ring mga nagpapagasolina na nakakapansin sa multong yon. Subalit, napansin din naming hindi naman siya nanggugulo. Kaya medyo nakukumbinsi ko ang sarili ko. Siguro nga, ayaw lang talaga ng kaluluwang yon na magambala. Gusto lang niyang manahimik sa isang tabi. Ang problema, meron niyang isang pasaway na umihiton sa pader na tinatampayan ng multong yon. Kaya siya nagalit at muling sumapi. Sana po ay nasagot ko ang katanungan ng dating letter sender dito sa kwentong takip silim. Ngayon ay malinaw na kung bakit may kaluluwang ligaw doon sa dati kong pinapasukang gasolinahan. Bagamat sa pagkakaalam ko, wala na yun doon ngayon kasi nga napalayas na ito ng maayos ng mga pari sa simbahan. Sana rin ay tandaan natin, lagi natin panatilihin ang respeto kahit saan man tayo mapunta. Hindi kasi natin alam kung sino o ano ang maaring magalit dahil sa ating mga katarantaduhan. Hanggang dito na lamang po. Jojo ng Antipolo. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout going out to Jessica Crisbel Ugadan, Nike Alera, Joviali, Rowan, Leo Olan, Marina's Kitchen, Angel Terante, Nessa Kit, DJ Inday, and my own, Marita Espiritu,
Magbabasa tayo ng pinakamagandang comment galing kay Mary Christine Castro at Nancy Viana. Sabi ni Mary, madalas po ako nag-iisa sa office namin at horror stories lagi kong pinakikinggan. Pero kahit anong uri ng horror story, hindi ako natatakot. It's my favorite. Sabi naman ni Nancy, good afternoon po mga kakwentong takipsilim at kasityo bangungot. Always listening while working, kahit matutulog na at may bago, nakikinig pa rin hanggang sa makatulog ako. Sarap pakinggan ang mga horror kasi ang gagaling ng mga narrators at mga voice talents. More horror stories na may aral and God bless po. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalilimutan mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong takip silim at sityo bangungot, ito ang inyong lingkod, Wilmore Plopino, nagpapasalamat. Napasubo tayo sa pagbili sa bahay na to. Kaya wala